Ito, pag-usapan natin itong tungkol sa stand ni Marcos Jr. sa issue ng Chacha, mga kabunyog. Sigurado magre-react ang mga ang mga maka-Marcos dito. Ang mga supporters ng Marcos administration, siguradong magre-react sa title ko. Ang title ko kasing naisip, inutil talaga. Inutil ang stand ni Marcos Jr. sa issue ng Chacha. Sigurado ang reaksyon na naman sa akin yan. Oy, insurrecto, Attorney Ricky Tumuturgo, sino ka para magsabing inutil ang stand ng presidente? ha? Hayaan nyo akong ipaliwanag, bakit ko nasabing inutil? Yan, ipapakita ko yan sa inyo mga kabunyog. May recent na statement itong si Marcos Jr. tungkol dito sa umiinit na issue ng Chacha. Kasi nung isang araw o kahapon ba ito, yung Philippine Constitutional Association, PhilConsa, nagkaroon ng forum. O alam naman natin yung Philippine Constitutional Association o Philippine Constitution Association, yan ang association na nagtataguyod para i-preserve ang ating constitution. Ngayon, ang irony niyan, ang kanilang ginawang mga guest speakers ay itong si Marcos Jr. na nagtutulak ng Chacha at ang speaker ng Kamara na nagtutulak ng People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Anyway, nagsalita si Marcos Jr. doon sa pagtitipo na yon. Pinaliwanag niya ang kanyang stand sa charter change. So ngayon, ano bang stand niya sa Chacha? Ang sabi niya mga kabunyog, inililinaw ko sa inyo, ang aking gusto lang sa charter change ay economic provisions lang. Wala na daw lampas pa doon. Yan daw ang kanyang paninindigan dyan. Pangalawa, hindi daw siya makikialam sa mga ginagawa ng mamamayan at ng iba-iba pang sektor na kaugnay sa pagbabago ng konstitusyon. Hindi niya raw ito papakialaman. So, kung yan ang stand ng presidente, una, economic provisions lang daw ang tinutulak niya. Hindi daw siya nagtutulak ng iba pang pagbabago. Pangalawa, hindi daw siya makikialam sa mga ginagawang pagtutulak ng pagbabago ng charter. Lalo na yung mga initiative ng mga tao para baguhin ito, hindi raw siya makikialam dito. So, anong masama diyan sa ganyang stand niya? Sige nga mga kabunyog, bakit sinabi nating inutil ang ganyang stand? Mayroon na ba tayong pwedeng magbigay ng kanilang opinion? Ako kasi ang opinion ko diyan, inutil yung stand na yan. Ipapaliwanag ko bakit ko nasabing inutil yan mamaya. Kayo muna, anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba tama yung ganong stand ng presidente ng Pilipinas? Sa una, economic provisions yan. Sa susunod niyan, political provisions na. Tama, may punto. Ano pang masasabi ninyo dito? Panuorin muna natin ang mga sinabi ni Marcos Jr. para para mas maintindihan natin tong topic natin. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na tanging economic provisions lang ang nais niyang baguhin sa ating konstitusyon. May panawagan din si PBBM sa mga nagpaplanong ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Personal na dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng Constitution Day sa isang event sa Makati. Kasama ni PBBM kanina ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong pasimuno umano ng People's Initiative para sa charter change. Sa kanyang talumpati, inungkat ng Pangulo ang usapin ng Chacha. Muli niyang iginiit na interesado lang siya sa pagbabago sa mga probisyon ng saligang batas na may kaugnayan sa ekonomiya. I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Paliwanag ni PBBM, nililimitahan daw nito ang pag-unlad ng ating bansa. There are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness.
Hindi raw makikialam ang Pangulo sa pag-amyenda sa 1987 Constitution, pero dapat daw hayaan ng taong bayan na ituloy ang debate tungkol dito. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. O yan, nakita nyo mga kabunyog. O yan yung ano, yan yung kabuuan ng sinasabing stand ni Marcos. Ha? Unang stand niya, hindi daw siya nagsusulong ng iba pang amendment sa Constitution. Economic provisions lang daw. At kailangan na daw yung economic chacha na yan o economic charter change. Para daw sumulong na ang ekonomiya natin. At ang isa pa, hindi siya makikialam sa mga initiatives. Hahayaan niya ito. So, anong masasabi natin? Kung gusto ng mga constituent na palitan ng term limit, wala din siyang pakialam. Parang si Poncio Pilato hugas kamay, meron talagang planong hindi naalis sa Malacanang ang kanilang pamilya. Nagkakagulo na ang bansa. Nagkakagulo na. Una, yung sinasabi niyang kailangan daw ang charter change sa economic provisions. Ang sunod nating tanong, kung kailangan niya ng bansa, yan ba'y usapin ng buhay at kamatayan para sa bansang Pilipinas? Ibig sabihin, halimbawa, nung panahon na nagka-COVID sa buong mundo, yun, buhay at kamatayan yun. Hindi pwedeng palampasin yung mga measures na gagawin ng gobyerno. Kasi buhay at kamatayan yun. O itong tsa-tsa na to, kahit pa economic provisions, importante ba yan na kailangan magkagulo-gulo na ang bansa? Tingnan nyo ang pagkakagulo ng Kamara at ng Senado. O nagkakagulo sila dyan. Kung ikaw presidente ka ng Pilipinas, nakita mo nang nagkakagulo na. Halos araw-araw na lang nagpapatutsadahan ng Kamara at Senado. Anong stand ni Marcos? Hindi siya makikialam dyan. Ang gulo-gulo na nga. Siya lang ang posibleng magpakontrol dyan kasi mga trapo yan. Ang mga trapo na yan, yung mga senador at mga kongresista, hindi yan makikinig sa taong bayan. Makikinig yan kay Marcos Jr. sa kanya. Kaya lang ang problema niya kung hindi siya decisive, kung weak leader siya. Okay, gusto niya, sang-ayon siya si Marcos sa charter change pero economic provisions. O ngayon, nagkakagulo. Nagkakagulo ang bansa dahil sa issue na yan. So ngayon, ipipilit mo ba yan? Hindi ka ba makikialam? Kasi ang sabi ni Marcos, hindi daw siya makikialam dyan, hahayaan niya daw yan. Masyado nang sabi nga ni dating Chief Justice Renato Puno, ito'y ginagalang na constitutionalist, magkakaroon ng political crisis sa darating na araw. At ito'y dahil dito sa krisis sa People's Initiative. Panuorin niyo mga kabunyog ito. Ngayon, kung sinasabi ni dating Chief Justice Renato Puno na posibleng magkaroon ng constitutional crisis dahil dito sa mga kaguluhang dala ng People's Initiative at ng Tsa-Tsa, kung ikaw presidente, hahayaan mo ba yan na magkagulo-gulo ang bansa? O makikialam ka na? Ang stand ni Marcos, hindi daw siya makikialam. Hindi raw siya makikialam sa prerogatives ng Congress. Ibig sabihin, nagkakagulo na ang Kamara, nagkakagulo na ang Senado. Sino lang ang pwedeng mag-ayos ng mga yan? Na tumigil na kayo. Siya lang na presidente. Kaya lang sabi niya, I will not encroach yung mga congressional prerogatives. At hindi rin daw siya makikialam sa mga initiative ng tao. Imagine niyo yan mga kabunyog. Ito nga, nagbanta na itong si dating Chief Justice Renato Puno. Magkakaroon ng constitutional crisis pag hindi ito inayos. Ito. Dumalo rin sa naturang pagtitipon si retired Chief Justice Renato Puno para sa dating punong mahistrado. Posibleng mauwi sa constitutional crisis kung magpapatuloy ang People's Initiative. The siege of political turmoil and may drag us to an unwanted constitutional crisis. One of these controversies involves the use of People's Initiative to amend the Constitution, which at bottom concerns the most important power of the people, the power to approve or disapprove any and all changes in our Constitution. Yan Napanood nyo yun mga kabunyog. Nagbanta na si
nagbanta na si retired Chief Justice Renato Pono, magkakaroon ng political crisis. Alam nyo mga kabunyog, ang hindi naiintindihan ng maraming nating mga kababayan, ang presidente, dalawa ang functions niyan. Head of state at head of government. O, dalawa yon ano? Sa atin kasi, ang presidente ng Pilipinas, siya na ang head of state, siya pa ang head of government. Sa ibang mga bansa, kapag nagkakagulo ang mga officials ng gobyerno, sa Pilipinas, ang head of state, ang head of state, president, ang head of government, president din. So, ibig sabihin, kung ganitong nagkakagulo na ang Kamara at ang Senado, nagkakaroon na ng political crisis, mag-i-intervene ang president not anymore as a head of government, kundi as head of state. Diba? So, hindi yan pakikialam, hindi yan pagiging diktador. Sa atin dito kasi, wala tayong separate na title sa head of state. Ang head of state sa atin, president. Ang head of government, president. So kung makikialam siya sa away ng Kamara at ng Senado, hindi bilang head of government, kundi bilang head of state. Di ba? So hindi yan pagiging diktador. Kasi irerespeto siya ng Senado at ng Kamara kasi siya yung head of state. Siya ang simbolo ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Di ba? Ganyan yan eh. So mali yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi siya makikialam. Siguro as head of the executive, pwede. Kasi hiwalay ang executive sa legislative. Pwede yun. Pero as head of state, pwede kang makialam. Yung function mo bilang head of state kasi nagkakagulo na, nagkakawatak-watak na. Diba? Yan ang problema dyan. Kaya itong stand ni Marcos na ito, na hindi daw siya pwedeng makialam dyan, inutil yan. Nagkakagulo na nga eh. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Sana po nakatulong itong talakayan natin. Ano? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.